Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. So tayo po tuwan-tuwa, mga kapatid, kapag nakikita natin yung mga anak-anak natin na natututo sa kanila pong batang kaisipan, sa kanila kamusmusan, ay natututo pong magpuri at sumamba sa Panginoon. Na ituturo natin sa kanila yung tamang pagpupuri at pagsamba. Ngunit mga kapatid, bagamat po tayo ay tuwan-tuwa, medyo kinikilig tayo dun sa ating mga upuan habang pinapanood po natin sila. Alalahanin po natin mga kapatid na hanggat mga musmus po sila, hanggat mga bata pa sila, ay maituro po natin yung tamang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, na hindi po natin ginagaya ang sanlibutan. Tandaan po natin, bagamat gusto natin makita ang ating mga kabataan na mamayagpag sa kanila pong kalagayan habang sila'y lumalaki, tandaan po natin na iba po ang punteriya natin. When we do anything, everything, ginagawa natin yun, mga kapatid, para sa kapurihan ng Panginoon. Huwag natin po silang tuturuan na parang na magnais sila na sumikat sa mundo. Hindi po yun ang goal ng Kristyanismo, mga kapatid. Talagang mga elect po, mga hinirang ng Diyos. Pasensyano po ang mga hinirang ng Diyos. Hindi po sisikat sa mundong ito. Tandaan natin yan. Hindi po. Yun po ang mababasa natin sa lahat po ng mga propeta, lahat po ng mga alagad ng Panginoon, hindi po sila sikat sa sanlibutan. Sa atin po, sikat sila. Dahil nauunawaan natin kung ano ang kanilang mga paninindigan at ang kanilang mga pananampalataya. Sapagkat iisa tayo ng Espiritu. But then, sa mundo po sa sanlibutan, hindi po talaga tayo sisikat. Sumisikat lang po ang tao sa sanlibutan sapagkat ginagawa nila kung ano ang nais ng sanlibutan. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Magugustuhan ka ng sanlibutan kasi gagawin mo yung kanilang nais. Kapag sinasabi mo na ang katotohanan, pinipinpoint mo na sa kanilang kamalian at itinuturo mo na sila sa katuwiran, sa kabanalan, papunta sa kaluwalhatian ng Panginoon, ayaw po ng sanlibutan yun. Yan po ang tandaan natin. Kaya kung gusto mong sumikat sa sanlibutan, magko-compromise ka po sa sanlibutan. Magko-compromise ka, ibibigay mo yung gusto nila. But we are elect of God. Mga hinirang tayo ng Diyos. Iba tayo sa kanila. Iba ang buhay natin, iba ang pursuit natin, o iba ang punteriya natin, sapagkat iba ang pupuntahan natin kesa sa kanila. Yun po ang nakikita natin ngayon, mga kapatid. Kaya kung magbibigay ako ng mga pangalan sa inyo, na talagang nagbibigay o nagmimensahe ng tunay na banal, na tunay na kabutihang loob ng Diyos, ang gospel, hindi niyo sila kilala. Sino po nakakakilala kay Charles Spurgeon? Kakaunti sa atin, di ba? Kay Jonathan Edwards, kakaunti sa atin. Makawala pa yung iba. Kay R.C. Sproul, kay John MacArthur, kay Charles Stanley, kay Bodhi Bocam. Sino po nakakilala sa kanila? Baka hindi niyo sila napapanood, ano? Mga patay na ho sila lahat. Pero sila yung mga totoong nagpoproklama ng gospel. Pero hindi sila sikat sa mundo. Sikat sila or hinahangaan sila ng mga taong kapareho nila ng pananampalataya. Pero kilala niyo si Joel Austin, di ba? Si Brian Houston, kilala niyo. Si Joseph Prince. Bakit? Sikat sila sa mundo eh.
Bakit anong preaching nila? Prosperity gospel. Kasi, pinipreach nila yung gustong marinig ng sanlibutan. Health and wealth. Parang ang katuturan lang ng Panginoon ay yumaman ka, gumanda ang kalusugan mo, gumanda ang buhay mo, magkaroon ka ng magandang trabaho, magkaroon ka ng masayang pamumuhay, ma-enjoy mo ang buhay mo dito sa lupa. Yun ang preaching ng prosperity gospel. Kaya sikat sila. Meron silang malalaking church, marami silang miyembro, millions of members, sikat sila sa internet, sapagkat ang sanlibutan gustong-gustong marinig kung ano ang pinipreach nila. Tayo, mga kapatid, tandaan natin. Hindi natin goal ang sumikat sa sanlibutan. Hindi. Bakit? Because we will open the natural light. Bakit? Kasi pinupuntirya natin ano yung kinasusuklaman ng Diyos sa tao, which is yung kasalanan. Sa prosperity gospel, hindi masyadong tinutulig sa iyo. Ang nagiging core o ang sentro ng kanilang pagmiminsay, pangungusap, mga kapatid, ay yung gustong marinig ng tenga ng sanlibutan. Yumaman, magkapera, magkatrabaho, sumikat, magka-impluensya, magkaroon ng kapangyarihan. Well, mga kapatid, hindi yun ang ating punteriya bilang mga mananampalataya. Because we do not want glories temporarily. Ayaw natin na ang kasikatan natin sa sanlibutan lang na ito. Isang araw, pasabugin ito ng nuklear, wala nang sikat dito. Ang gusto natin, ang kaluwalhatiang tatanggapin natin, ay yung mismong i-reward sa atin ng Panginoon pagdating natin ng langit. Oh, ikaw pala, anak ko, hinirang ko, welcome, my good and faithful servant. Tanggapin mo ang reward mo, the crown of glory, the crown of life, the crown of righteousness. Sapagkat namuhay ka ayon sa kabanalan at katuwiran na nais kong makita sa iyo habang nabumuhay ka dito sa sanlibutan. Okay? So, don't get me wrong, mga kapatid, na pinapatay natin ang joy. No? Masaya tayo na ang mga kabataan, sino man tatayo dito, ay talagang magbibigay ng buong pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. But I am warning each and everyone, mga kapatid, na pag tumayo tayo dito, maging sa mga bata, ituturo natin, anak, pagtayo mo doon, ang i-imagine mo ay ang kapurihan ng Panginoon. Huwag mong i-imagine ang sarili mo na sumisikat. Huwag mong i-imagine ang sarili mo na maganda ka, gwapo ka. Patay ka na, sapagkat ganon si Satanas. Nahulog siya. Saan? Sa gloria, sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang higpit naman, Pastor, hindi po. Tinuturo po natin yung tunay na magpapaligaya at magbibigay ng kapayapaan at ng kumpiyansa sa ating kaluluwa. Amen? Yan po. Amen? Okay. So, sino lang ang sikat sa atin? Si Jesus Christ lang. Siya lang. Walang ibang sumisikat sa atin, kundi ang ating Panginoong Kristo. And let us secure the minds of our little ones, mga kapatid. Ang dami ngayon, mga kapatid, sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, na pag-uusapan namin kagabi, na mga kakilala, kamag-anakan, na mga nagsusuicide, mga bata pala. Bakit ganun? Hindi naman ito uso sa atin nung panahon natin. Nung tayo mga bata, wala tayong mga naiisip na suicide. Bakit yung mga bata ngayon nagsusuicide? Ano ang
Anong nangyayari sa mundo? Bakit naiisip ng mga bata na magpakamatay sila? Let us secure the minds of our children, my dear brethren. Anong pagkakaiba noon sa ngayon? Noong tayo mga bata pa, yung mga edad namin nila, Pastor Boyet, nasa labas kami, nasa lansangan kami, pero confined yung aming space. Andun lang kami sa kaya naming abutin. Kayang abutin ng mga paa. Although wala kami palagi sa bahay, naglalaro kami sa labas. Pero ang space namin, nandun lang. Sa kapaligiran. Hindi kami bukas sa sanlibutan. Mga magulang, I admonish you, huwag niyong pabayaan ang mga anak ninyo na gawing babysitter ang internet. Okay? Totoo, nasa bahay sila, nasa kwarto sila, hindi sila lumalabas ng bahay, pero binuksan mo sila sa sanlibutan. Binuksan mo sila sa pagkakataon, sa sitwasyon na ma-access nila ang lahat. I'm telling you the truth, they cannot survive that situation. They cannot. Napapatunayan na namin. Hindi nila kayang i-survive. Wala silang wisdom, wala silang karunungan para salain nila na alin ba dito ang mabuti at masama. Ang alam lang nila, kaya nailagay yun sa internet kasi pwede yun. Pwede yung panoorin, pwede yung gawin kasi nasa internet. Ganon kadaya ang dyablo ngayon. Hindi ka lumalabas ng bahay, pero kinokontrol niya ang iyong isipan sa pamamagitan ng internet. Hindi masama ang internet. Ang masama, yung paggamit ng dyablo sa internet. Kung may wisdom ka, alam mo kung paano mo gagamitin ang internet. And even prayers today, sa mga public prayers, mga kapatid, I'm telling you, kahit kayo mga young people, do not make yourself look good as if you are the one praying, but the prayer that you are praying came from AI, sa internet. Huwag niyong gagawin niyo. Very personal tayo sa Diyos. Amen? Huwag niyong gagawin. Mga young people, huwag kayong kokopya ng mga bagay sa internet para gawin yung prayer at sabihin nyo, it is good because maganda ang presentation, maganda. No! Walang relationship na gano'n, mga kapatid. Ang relationship ay buhay. Amen? Sinasabi mo ng buong puso, buong isipan, buong damdamin, buong kaluluwa, buong espiritu. Ano ba talaga nakikipag-usap ka sa Panginoon? Ang tunay na nagmamahal, sa totoo lang, sa mga nanliligaw, pag masyadong mabuladas ang nililigaw, kabahan ka doon. Yung people na babae, kabahan ka. Pag mabuladas ang nanliligaw. Pero pag utang-utang siya, parang napipit-pit siya. Sinasabi lang niya kung ano yung nasa isip damdamin niya. Makatotohanan yun. Kahit na-awkward siya, parang hiyang-hiya, nauutan. Kasi totoo yung kanyang nararamdaman. Okay? Hindi pa gandahan to. Hindi ito pa pakyutan or no. Patutuhanan tayo sa Panginoon. Our perfection is not yung perpektong tayo, perpektong bihis, perpektong mukha, perpektong... Hindi yun ang perfection natin. Ang perfection natin is what is going on in this heart. Ano ba ang nangyayari sa puso na yan? Sa kaluluwa na yan? Yun ang ating perfection. Amen? Okay, more than conquerors in Christ. We are conquering this life for Christ, in Christ, and with Christ.
And our message today is laboring for perfection by the power of God in Christ. Laboring for perfection by the power of God in Christ. Sa Tagalog, mga kapatid, nagsusumikap ka, listen very carefully, if you are an elect of God, kung ikaw ay hinirang ng Diyos, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, kung ikaw ay hinirang ng Diyos, makikita sa iyo na nagsusumikap ka na maging sakdal o perpekto sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos kay Jesucristo. Okay? Tandaan natin palagi, may puntirya ang ating buhay bilang mananampalataya. Huwag nating iisipin na ang laman lang ng isip na to, ng pananampalataya na ito ay tanggapin si Kristo para mapunta ako ng langit. Hindi lang yun ang pananampalataya, mga kapatid. Tanggapin si Kristo para naman hindi na ako mapunta sa impyerno. Tanggapin si Kristo para dire-diretso ako ng langit. Hindi lang yan ang pananampalataya. Doon nagsisimula ang pananampalataya. Sa pagkakilala mo kay Kristo, sino siya? Ano ang inihain niya sa iyo? Anong mga sacrifices niya sa iyo? Anong ino-offer niya sa iyo? At ano ang mga benepisyo mo sa Kanya? Doon nagsisimula. Ngunit, hindi nananatiling yun lang ang bit-bit mo at gagawin mo na ang ibang mga bagay na wala naman sa palatuntunan ng Diyos sa buhay mo. Niligtas ka, kapatid, para maging perpekto. Ang hirap noon, pastor Lagi natin pinag-uusapan mga perfection, righteousness, kabanalan, kasakdalan. Ang hirap pala, pastor. Hindi, mga kapatid. Lagi natin sinasabi. Bakit? Bakit hindi? Kasi hindi ikaw. I can do all things through Christ who gives me strength. Naririnig niyo yung kanta na yan? Nasa Biblia yan eh. Sinabi ni Apostol Pablo. By the grace of God, I am who I am today. I am what I am. Sabi ni Apostol Pablo. And this grace is not without effect. No! I work harder than any of them, yet not I. But the grace of God, that is with me. Ibig sabihin, nagiging perfecto ko. Sabi ni Apostol Pablo, hindi dahil magaling ako, kundi dahil sa grasya ng Diyos na nasa akin. Ano ba yung grasya na yun? The indwelling Holy Spirit. Ang nakikipamuhay at nakikipamahay na banal na Espiritu nasa iyo. Kung titignan mo ang sarili mo, kapatid, ay malayo ka maging perfecto. Kung titignan natin ang mga sarili natin, malayo tayo maging perfecto. But God is making us perfect. Not because of who we are, but because of the grace of God that is with us, the indwelling Holy Spirit, na pinadala ng Panginoon para samahan tayo, never leaving us, never forsaking us. Sasabihin ng Panginoon, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng sangdaigdigang ito. Kaya sabi ni Jesus Christ, you know the goal? Be perfect therefore, like your heavenly Father is perfect. Huwag mong isipin na ikaw ang ikaw ang magbabata ng perfection. No. Ang perfection or the work in progress of perfection in your life
while you are still living in this planet Earth, while you are still living in this life, mga kapatid, yung work in progress na yon, kapatid, ay hindi ikaw. Although nakikita mo ang sarili mo na ikaw ang lumalakad, ikaw ang nagsasalita, ikaw ang nagtatrabaho, but everything that you need, all the abilities, ang abilidad na meron ka, even your ability to acquire wealth and everything, the opportunities, everything, kapatid, sa Panginoon galing yun. Because He is sovereign. Kakakanta lang natin kanina eh. Ano yan? Tanging pangalan ni Jesus. Tapos sabi doon, Jesus, may-ari ng lahat. Kakakanta lang natin, di ba? Papuri, Jesus, may-ari ng lahat. Kapatid, if you have Jesus Christ, listen very carefully. Do not miss the truth, kapatid. If you have Christ, kung nasa iyo ang Panginoong Jesucristo, kapatid, wala kang kulang. Lahat ng kailangan nasa iyo kung naka Jesucristo ka. Dahil siya ang may-ari ng lahat. Okay? Laboring for perfection by the power of God in Christ. Our text for today is Colossians chapter 1, verses 24 to 28. Colossians chapter 1, verses 24 to 28. And it says, Now, I rejoice in what was suffered for you. And I fill up my flesh what is still lacking in regard to Christ's afflictions for the sake of His body, which is the church. I have become its servant by the commission God gave me to present to you the Word of God in its fullness. The mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the saints. To them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. We proclaim Him, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. And that is the goal. Nagsusumikap tayo, yung nagsasalita, yung nakikinig, yung ministry at lahat, pinagsusumikapan natin, because the goal is so that we may present everyone perfect in Christ. Even in our theology, mga kapatid, gusto natin yon na kaya parang usad tayo eh. Hindi tayo yung tipong kinover natin lahat, wala naman tayong naintindihan kahit isa. Ginagawa natin unti-unti, pero gusto natin maintindihan ng tao ano talaga ang nandito sa salita ng Diyos. So every Thursday, meron tayong theological class. Nagkakaroon tayo at least kahit papano lang, although hindi natin nalalaman kung sino yung nagsasagot. Hindi naman natin pinapalagyan ng pangalan. Nag-gauge natin. Nakikita natin, natututo ba yung mga miyembro. Sa mga uma-attend ng Thursday prayer meeting or theological class natin, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng ganun. Tinitimbang natin, tayo ba'y natututo? At nung Thursday, karoon tayo ng ang tawag sa ganun? Quiz. Up to 7 lang naman. Hindi naman nakikita ang pangalan nyo. Hindi man natin pinapasulat. Pero nakita natin, yung church ba, natututo na ba sa theology?
Sa 7 questionnaires, mga kapatid, ang nag-take ng quiz, 27 na miyembro. Yung 11, walang bumagsak. Sa 7 questionnaire, yung 11 nakakuha ng 4 points. Pasado. Lumagpas sa kalahati. Yung 4, nakakuha ng 5 points. Yung 2, nakakuha ng 6 points. At yung 11, nakakuha ng perfect. Perfect. So natutuwa naman ako dahil, ibig sabihin, na-absorb natin yung ating yung scripture, yung tinuturo ng scripture sa atin. Okay, kaya, yung mga papel po na yan, bagamat hindi ko kilala kung sino, ilalagay ko po doon. Kunin nyo kayo naman ang nagsulat nun. Makita nyo yung inyong mga score. Okay? Sabi dito, we proclaim Him, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. That's why sa ating church, mga kapatid, hindi tayo nagkakanlong ng pag sinabing kasalanan o mali, parang pinakanlong natin. Hindi po, tinuturo natin kung ano yung tama at mali. Pero huwag kayong mag-alala. If you are a member of this church, kayo ay pamilya. Parang sa bahay, ang kapatid, si Midel po, pinagtsagaan na ng matagal yan sa bata pa. Maraming atraso sa amin yan si Midel nung bata pa. Terror yan, hindi lang sa school, hindi lang sa bahay. Maging sa church, terror. Pinagtsatsagaan, pero tinatakwil ba namin siya? Hindi na kita anak! May ganun ba? Wala. Papaluin siya. Nagagalit ka, papaluin siya. Pero pag nakita mo parang pinitpit na luya na siya, nagpapahinga, natutulog sa gabi, magandang lalaki naman. Natutulog. Parang ang bait-bait naman matulog. Nakahabag ka dahil nakita mo may latay siya sa puwet. I'm sorry. May latay siya dito. Nakahabag ka. Hindi mo pinipilit na mahalin siya. Mahal mo siya. Ganon din tayo sa church, mga kapatid. Hindi natin pinapabayaan yung kasalanan. Sinasabihan natin, inaano natin, nire-rebuke natin yung kasalanan. Pero mahal natin yung nagkakasala dahil miyembro siya ng iglesia. Tinuturuan natin siya na magbago. Okay? Ganon tayo. Yun yung kinanta ng dalawa kanina. Ano? Love will be our home. Si Andrew. Di ba? Yun yung kinanta ng dalawa kanina. This is our home. This is the church. We love each other. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Pag lumabas ang truth and life sa labas, walang marinig na nag-aaway sila, nagchichismis sila sa sarili nilang mga kapatid. Walang ganon. Sabi ng Panginoon, kapag nakita ng madlang people na kayo'y nagmamahalan, tunay nga kayong aking mga alagad. Yun, di ba? Pag yun ang nangyayari sa atin. So, yes, nagkakamali tayo mga kapatid. Pero hindi natin tinatakwil ang isa't isa. Tinuturuan natin silang makapanumbalik sa Panginoon. Okay? So, that we may present everyone perfect in Christ. So, to this end, ibig sabihin, ito yung pinaka-goal, pinaka-purpose, ginagawa natin ng lahat ng ito, to this end, to this purpose, to this goal, struggling with all His energy, which is so powerfully works in me. Okay? Parang mahirap yung task, yung gawain, yung pagsusumikap, yung perfection, parang mahirap. Pero bandang huli, sinabi ni Apostol Pablo, struggling with all, not my energy, sabi ni Apostol Pablo, struggling with all His energy, not your energy, His energy, which is so powerfully works in me.
Ibig sabihin, yung kapangyarihan na yun, hindi mo mapipigilan kung ikaw ay tunay na hinirang ng Diyos. Iilaw at iilaw ka, hindi maitatago. You are the light of the world. The city on a hill cannot be hidden. Okay, so the question is, how do we labor for perfection by God's power? Paano tayo nagsusumikap? Anong nangyayari sa atin bilang mga mananampalataya? Paano nakikita sa atin na tayo nagsusumikap papunta sa kasakdalan, papunta sa perfection? Ano dapat ang nakikita sa atin? Tayo na mga nagsasabi ng mga anak tayo ng Diyos, mga hinira, mga Kristiyano, anong nakikita sa atin? Number one, we are rejoicing in what is being suffered. For God and the ministry from which we are called. Yan ang sinabi sa verse 24a, mga kapatid. Now, I rejoice in what was suffered for you. Now, okay. Mga kapatid, yung nararamdaman mong kaligayahan sa ministry, yun yung gauge mo. Yun yung barometer mo. Yun yung gauge mo kung totoo ang iyong paglilingkod o serbisyo sa Panginoon. Kapag wala kang nararamdamang joy, habang nagsisilbi ka sa Panginoon, kung ang tingin mo sa pagsiservisyo mo sa Panginoon ay pagod, obligasyon, mga bagay na kailangan mong gawin kahit ayaw mo, kapatid, hindi totoo ang iyong serbisyo, hindi totoo ang iyong paglilingkod. Ang unang batayan, mga kapatid, na ikaw nga ay nagsusumikap patungo sa kasakdalan sa pamamagitan ng kalakasang tinanggap mo sa Panginoon, ay nakikita sa iyo ang iyong kaligayahan kahit ikaw ay nahihirapan. Example. Kunyari mo may sasakyan ka, ikaw lang ang may sasakyan sa church, ay may mga kapatiran na uuwi, gabing-gabi na. Ngayon dahil ikaw lang ang may sasakyan, walang ibang may sasakyan dito. Bihira. Ako lang may sasakyan. Nakakahiya naman kung di ko sila ihahatid. Hatid ko na nga. Pero habang hinahatid mo sila, sasakyan ka, parang ang bilis mo patakbo, parang gusto mo nang sa isang biyaheng lang ito. Mamatay na tayo lahat dito. So sobrang galit mo dahil hinahatid mo sila. Rejoicing ba yon? May joy ka ba sa ginagawa mo? Napipilitan ka kasi ikaw lang ang may sasakyan. Walang ibang may sasakyan, so ihahatid mo sila. Pero nakikita ng Lord, itong anak ko na ito, hindi masaya sa paglilingkod sa akin. Okay? Ang sabi diyan, if you are striving for perfection, kapatid, gagawin mo ang lahat ng bagay na merong kaligayahan. Hindi po hindi po ang tawag dito. Hindi nagagawa-gawa yun. Hindi yung sa isip mo, mahatid ko itong mga to, nakangiti kang ganyan. Pero suklam ang kalooban mo. Hatid mo kami kasi, oo naman, hatid ko kayo. Pero suklam pa, kitang-kita ng Lord yun. Tandaan natin mga kapatid, hindi mo mape-fake yun. Nakikita at nararamdaman kung maligaya mong ginagawa ang ministry mo sa Panginoon.
At doon ka hinuhusgahan ng Lord. Hindi na naman natin madadaya ang Lord. Nakikita ka niya. Are you really striving for perfection? Or are you just living your life selfishly? Para sa iyo lang. Wala kang pakialam sa iba. Para sa iyo lang. Nagpakahirap ako. Sa akin to. Enjoy ko to. Nagpakahirap ko eh. Tandaan mo kapatid. Ang buhay mo, galing sa Panginoon. Ang talino mo, galing sa Panginoon. At sabi ng Panginoon sa Deuteronomy, I even gave you the ability to produce wealth. Kung ano man ang yaman na na-produce mo, kapatid, hindi mo madadaya ang sarili mo. God gave you that ability and the opportunities. Nagtataka ka, bakit dumarating ang mga kapirahan? Hindi ka naman nag-e-effort. Sino nagbigay nun? Ang Lord. Bakit? Gagamitin ka niya. Amen? Gusto mong gamitin ka ng Lord? Hindi mo mapipake yun. Kung gagamitin ka, gagamitin ka. Kung tinawag ka para gamitin, para magbigay, para gumawa sa Kanya, hindi mo mapipake. Gagamitin ka. Bibigyan ka ng gift ng Lord para magawa mo kung anong ninanais mo. Okay? Yun yung sinasabi dito, mga kapatid. Now I rejoice in what was suffered for you. Maligaya ako kung ano man yung mga paghihirap ko, kung ano man yung mga sakripisyo ko para sa iglesia, para sa kaligayahan ng bawat isa, para everybody happy. Maligaya ako kahit nahihirapan ako. Yun dapat ang isang elect. Bakit? Kasi ang kopyahan natin. Sino? Sabi ba ni Jesus Christ nung napapako siya sa krus? Aray, ang bihira naman kasi itong mga tao na to eh. Ang sakit tuloy. Kailan ba matatapos to? Ganun ba si Jesus? No. Ano sabi ni Jesus Christ habang binabayo-bayo sa krus? Father, forgive them. They do not know what they are doing. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pinapatay na siya, hindi pa niya kinasusuklaman yung pumapatay sa kanya. Pinapalalangin pa niya. Sapagkat sinabi sa Hebrew, mga kapatid, for the joy set before Jesus Christ, before Him, He endured the cross. Dahil may kaligayahan siyang nararamdaman. Hindi na-fake yun. Hindi mo ginagawa-gawa yun. Meron ka nun! Pag naglilingkod ka sa Panginoon, pag hindi mo nararamdaman yung kapatid, you are doing everything in vain. If you are an elect of God, meron kang kaligayahan. You rejoice in what is being suffered for God and for the ministry kung saan ka tinawag ng Panginoon. Okay? Kaya may mapapansin ka dito. Maagang maaga, mga naglilinis, hindi man sila nakikita. O nakikita nyo, laki-laki ng church natin. Every time na magkakaroon tayo ng pagpupulong, aba malinis. Aba maayos. Tanungin mo yung sarili mo, naglinis ba ako? Hindi naman ah. Ibig sabihin, may naglinis. Tama? Na hindi mo nakita. Pero nakikita ng Diyos. Magpasalamat ka sa Lord. Kasi kung walang naglilinis, aba pagpunta natin dito, lagkit-lagkit yan, mga tapon dyan, walang naglinis eh. Pero may naglilinis na hindi nyo nakikita, ngunit nakikita ng Diyos. At ginagawa nila yon ng may kaligayahan sa kanilang puso. Sino magre-reward noon? Ang Diyos. Hindi man natin sila binabayaran. Sino nagre-reward sa kanila? Ang Diyos. Anong nire-reward ng Lord? Kapayapaan, kumpiyansa, kaligayahan, seguridad. At ang Diyos, hindi siya nanlulugi, kapatid. I'm telling you the truth, hindi nanlulugi ang Lord. Kung merong mainam
mahusay na boss, na employer. Kapatid, kapag ang employer mo ay ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, hindi ka malulugi. I'm telling you the truth, hindi ka malulugi. Amen? Amen. We are rejoicing in what is being suffered for God and the ministry from which we are called. Number 2, we fill up in our flesh what is still lacking in regard to Christ's affliction for the sake of the church. Okay? We fill up in our flesh what is still lacking in regard to Christ's affliction for the sake of the church. Now, magkakaroon kayo ng question sa isipan nyo yan. Sabi diyan mga kapatid, we fill up, pinupunan namin sa aming mga sarili, sa ating mga sarili. Pinupunan, na para bang kulang. Makinig mabuti dito mga kapatid, baka magkaroon kayo ng maling impresyon. Pinupunan namin sa aming sarili ang anumang kakulangan in regard to Christ's affliction. Kulang ba ang ginawa ni Jesus Christ? Nung sinabi niyang, tapos na. It is finished. Tetelestai. Nung sinabi niya sa cross bago siya namatay, kulang pa ba yun? But sinasabi dito, we fill up in ourselves what is still lacking in regard to Christ's affliction. Ano ang kulang na pinag-uusapan dito? Yung trabaho ba ni Jesus Christ ay kulang? Hindi, mga kapatid. Not that Christ's work is unfinished. Hindi. Regarding to our salvation, mga kapatid, regarding sa ating kaligtasan, nung tinapos ni Jesus Christ ang trabaho sa krus ng Kalbaryo at sinabi niya, tapos na. Ang ibig sabihin nun, tapos na ang lahat ng kailangan para siguruhin ang iyong kaluluwa papunta sa langit. Tapos na yon. Ano yung lacking dito? Kapatid, yung mga sacrifices na gagawin natin while we are still living in this planet Earth. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magsabi ng, tapos na eh. Hindi na kailangan mag-preach. Tinapos na ni Jesus Christ. Tapos na lahat. Wala nang preaching, wala nang lahat, wala nang gagawin. Tapos na. Hindi yon. Ang ibig sabihin, we are still suffering. We are still doing our work. Nag-aaral pa rin si pastor. Nag-aaksaya pa rin siya ng mga panahon para alamin ang katotohanan. At buong sikap na itinuturo ang katotohanan sa anumang panahon, sa anumang pagkakataon na kinakailangan sa kanyang calling, gagawin at gagawin pa rin niya. Hindi siya titigil. Yung mga naglilinis dito, tuwing Sabado, tuwing Huwebes, nandito sila para maglinis. Tuloy-tuloy, hindi natatapos. 10 taon, 20 years. Sila pa rin ang mga nakikita dyan na naglilinis. Hindi natatapos. Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Hindi yung kaligtasan mo. Patuloy tayong nagsasakripisyo. Hindi tayo tumitigil sa ating calling. Okay? Kasi kung titigil na tayo sa ating calling, wala nang mangyayari sa ministry. Hindi na uusad ang ministry at hindi na maiintindihan ng sangkatauhan kung sino ang Panginoong Kristo at kung anong kanyang kalooban. So we fill up in our flesh what is still lacking in regard to Christ's affliction for the sake of the church. Sinabi yan sa verse 24b, and I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's affliction for the sake of His body, for the sake of the church. Kaya kapatid, kung ang calling mo, hindi lahat naman sa atin may calling tayo na kagaya ng sa akin na magpipreach. Hindi naman lahat meron. May mga calling tayo ng service, may calling tayo ng giving, may calling tayo ng serving, may calling tayo ng kung ano
ng administration, kung anumang calling or giftings, mga kapatid, ginagawa natin yung tuloy-tuloy. Huwag kang titigil. Kasi pag tumigil ka, kunyari mo, isang araw, wala nang naglinis. Nandito si pastor. Walang naglinis. Mapipilitan yung iba na nakakakita ng gawain na gawin din yung hindi naman niya calling para sa church. Okay? Dahil walang gumagawa. Imagine niyo sa bahay, sa tahanan niyo. Sa tahanan niyo, may talagang calling ang bawat isa. May calling ang mga tatay. Anong ginagawa ng tatay sa bahay? Provider. Okay? Sila yung gagamitin ng Diyos para mag-provide. Tama ba, Ma Paul? Sino provider niyo? Si Michael? Huwag mong awain si Michael. Joke lang. Provider ang lalaki. Ang babae, anong ginagawa? Sinisiguro ng babae yung welfare ng health sa pamamagitan ng paghahanda ng food at lahat-lahat. Imaginein mo, kapag nag-neglect ng trabaho ang isa, yan mo, ang tatay, provider na siya. Siya na lahat ng nag-iintindi ng lahat. And then, ibig sabihin, meron na siyang bit-bit. Kanya-kanyang bit-bit yan eh. Isang kabang bigas ang bit-bit ng lalaki dahil siyang provider. Si babae, hindi niya ginawa yung kanyang calling. Ang calling niya, tuwing time ng pagkain, merong nasa hapag para sa kalusugan ng pamilya. Hindi niya ginawa. Ang mangyayari, dahil hindi niya ginagawa, mapipilitan yung asawa na habang kinakarga niya yung sa kanya, dadamputin din niya yung karga dapat ng isa at ilalagay niya dito sa kanya uli para umusad lang ang pamilya. Nagkakaintindihan tayo? Imbis na nagtutulungan, bumibigat ang trabaho ng isa dahil hindi ginagampanan ng isa ang kanyang trabaho. Sana po nagkakaintindihan tayo sa church? Okay? Ano yung nakikita mong papel mo sa church? Na pag wala ka, ay nakikita na, kulang kasi wala ka. Nahihirapan tuloy yung church dahil wala yung isa. Okay? Kung totoo o lehitimo sa mata ng Diyos, ang mga alibis natin, ang mga dahilan natin, bakit hindi natin nagagampanan ng role natin. Listen very carefully. Kung totoo yun sa mata ng Lord na hindi mo nagagampanan ang role mo dahil lehitimo ang dahilan, absuelto ka sa Lord. Listen very carefully. Kung totoo, kung gawa mo ang dahilan, kaya hindi mo nagagampanan ng role mo sa ministry at nagiging dahilan yung kakulangan mo sa paghihirap ng iba, kapatid, gumising ka. Gumising ka. Dahil pag pinataw na ng Lord ang burden na yon sa'yo, tandaan natin, there is always consequence in every decision making. Huwag mong papatigasan yan. Hindi tao ang kalaban mo. Hindi tao ang kalaban mo. Huwag mong papatigasan. Diyos ang kalaban mo. At hindi ka mananalo sa Kanya. I'm telling you the truth. Alam na alam ni Pastor Doyan, ang tagal-tagal kong kinukumbinsi ni Pastor Doyan. Tagal-tagal. Dami kong semplang. Napakaraming semplang. Kinukumbinsi ako. Tagal-tagal. Kaya nagkasemplang-semplang. Kaya kaya kong sabihin, make up your mind dahil ang kalaban mo ay ang Diyos, hindi tao. Hindi siya papayag na hindi mangyayari yung gusto niyang mangyari. Kahit na padaanin ka niya, pagulungin ka niya sa mahirap na kalagayan, dadalhin ka niya kung saan ka niya gustong pagdalan. Kung ikaw ay may calling. Parang si Jonah,
ayaw-ayaw, kinain ng ng isda. Kaya naging taong araw, puting-puti si Jonah. Joke lang yan. Makaisipin nyo, naging puting-puti siya dahil sa acid. Tandaan mo, kapatid, we fill up in our place for our perfection. Makikita sa atin na meron tayong kaligayahan sa pagganap sa ating calling at hindi natin ninineglect. Alam mo kung ano yung role mo? Alam mo ba kung anong role mo sa church? Walang kumikibo. Alam mo ba kung anong role mo sa church? Huwag mong lokohin ng Lord. Huwag. Alam mo kung anong role mo sa church. Alam mo yan. Sapagkat walang hinirang ng Diyos na hindi niya ipapaliwanag kung ano ang role niya sa church. Tandaan mo yan. Tuturo niya kung anong role mo. Bakit? Because yung role mo na yon essential or important for your joy, for your confidence, for your peace. Alam ng Lord, nakawire sa'yo, kapatid, na kapag ginagawa mo yung bagay na gusto niya, nakawire sa'yo na lumiligaya ka, nakukumpiyansa ka, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Tama ba? Pag hindi mo ginagawa ang gusto niya, kahit na anong laban mo, kahit na anong kumbinsi ang gawin mo sa sarili mo, wala kang kapayapaan. Wala ka ring kumpiyansa. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Hindi mo mapepay, mga kapatid. So we fill up in our flesh what is still lacking in regards to Christ's affliction. We have all our sacrifices. But while we are doing our sacrifices, mga kapatid, for the sake of the church, nahihirapan tayo, nagsasakripisyo tayo, pero hindi umaangal ang isipan natin dahil nakakaramdam ang puso natin ng rejoicing. We have this joy na habang binabato si Esteban for the sake of church, for the sake of the gospel, habang binabato si Esteban, nakatingin siya sa langit at nagre-rejoice kahit nahihirapan sa bugbog ang kanyang katawan. Nakatingin siya dahil maligaya siya. Hindi niya yun ginagawa-gawa. Yun ang dulot ng banal na Espiritu sa kanya. Do you have that? Meron ka ba noon? O iwas na iwas ka sa kung ano man yung role na binibigay sa iyo sa iglesia. It's time to make up your mind. Repent, pumunta ka sa Panginoon, Lord, ayaw kitang kalabanin, Lord. Ayaw kitang kalabanin. Lord, kaawaan mo ako. Gusto ko maramdaman uli yung joy ng aking kaligtasan. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Si David yun sa Old Testament. Restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. If you are in a situation na parang di mo maintindihan, ano ba talagang gagawin mo? Ano ba talagang magiging pursuit mo sa buhay? Di mo maintindihan. Kapatid, isa lang ang barometer, ang gauge. Maligaya ka ba sa nangyayari? May kapayapaan ka ba sa nangyayari? May kumpiyansa ka ba? Na kapag pinresenta mo yung sarili mo sa harapan ng Lord, ano man yung narating mo, ano man yung credentials mo, ano man ang meron ka, pag presenta mo sa Lord ng sarili mo,
Ang magiging end result ba ay glory ng Lord at kaligayahan ng iyong kaluluwa. Yun ang barometer. Pag hindi mo makita ang glory ng Lord sa kinalalagyan mo ngayon at hindi mo rin mapiga ang kaligayahan sa puso mo, maganda man yung sinasabi mong nangyayari sa buhay mo, kapatid, ang ganyang kalagayan ay kalagayan ni Satanas. Okay? Na kay Satanas ng glory eh. Nagagawa naman niya ang gusto niya eh. Pero hindi niya maipresenta ang sarili niya, nakaluwalhatian ng Diyos at kaligayahan niya. Kasi tumaliwas siya sa kung ano yung calling niya sa Panginoon. Tumaliwas siya kung ano yung pagkatawag niya sa Panginoon. Gumawa siya ng sarili niyang daan. Anong nangyari? Kapahamakan. Okay? So, we fill up in our flesh what is still lacking in regard to Christ's affliction for the sake of the church. My dear brethren, hindi natin tutuloy yung dalawang point. Magpas na tayo sa oras. My dear brethren, let us secure, mga kapatid, yung sinasabi ng Lord na kailangang maramdaman natin sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Remember, listen very carefully. The promise of our Lord Jesus Christ, ang mission niya dito sa lupa is iligtas tayo sa ating mga kasalanan, sa kapahamakang darating, at ibigay sa atin, listen very carefully, ang buhay na ganap at kasiyasiya. Okay? Buhay na ganap at kasiyasiya. Naiisipin mo, paano yung nangyari kay Apostol Pablo? Kinakatay sila, binabato sila, pinapatay sila, hinahang sila, pinapako sila sa krus. Yun ba yun, pastor? Yun ba yung buhay na ganap at kasiyasiya? Mga kapatid, hindi natin pinag-uusapan yung nangyayari sa flesh, kundi kung ano yung nangyayari sa espiritu, sa puso, at sa isipan ng mga hinirang ng Diyos. If we will look carefully, what is happening, what happened in the apostles habang sila'y nagdurusa, makikita mo sa kanilang kaligayahan, kapatid. That is the life that Jesus Christ promised to give you, my dear brethren. This joy, this confidence, this peace na iiral sa iyong buhay, sa puso mo't isipan, while you are still living in this planet Earth. Ibig sabihin, ang sitwasyon mo man ay kagaya ng sitwasyon ni Pastor Boyer na nag-i-struggle siya sa kanyang kalusugan, sa kanyang pagkakasakit. Hindi mo siya makikita na, ano ba yan? Naglilingkod naman ako sa Panginoon. Ba't ganito pang nangyari sa akin? Hindi na ako mag-church. Hindi na ako pupunta doon sa sa Urane. Ala rin naman eh. Wala rin namang nangyayari sa akin eh. Ganito rin naman pala mangyayari sa akin eh. Huwag na. Anong nakikita natin? Nandyan siya, nagpapatuloy. Hindi man siya kasing gwapo ng dati, pero gwapo pa rin si Pastor Boyet. Amen? Parang nalulupig man ang katawan, pero babalik siya sa dati. At higit pa, kapag kapiling na niya ang Panginoon. Amen. Ang laban natin, mga kapatid, hindi kagaya ng sinasabi natin kanina, hindi para sumikat tayo sa sandaigdigan na ito, kundi masiguro natin ang ating kalalagayan ng may kapayapaan, kaligayahan, at kumpiyansa sa harapan ng Diyos dahil nangyayari sa atin ang calling kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Marami pa niyan pag-uusap natin sa susunod. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay